Mahigit isang dekada na ang nakalipas mula nang gamitin ang higaang ito sa pagpataw ng parusang kamatayan. Nananahimik ngayon ito sa museo sa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ngunit nagbabago na raw ang panahon. What I would do is to urge Congress to restore the death penalty by hanging. 50 bitay kada buwan ang gustong ipatupad ng uupong Pangulo. Makabubuti ba sa lipunan ang parusang bitay? O magpapababa lang ba ito ng halaga ng buhay? Sa nagdaang linggong ito, halos araw-araw headline ang droga at rape. Matagal ng talamak ang mga krimeng ito sa bansa at sawa na ang mga tao sa kawalan ng solusyon. Talaga? So ganun lang pala yung... Ayon kay Dante Jimenez, ang founder at presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, araw-araw 10 biktima ng karumal-dumal na krimen ang lumalapit sa kanila para humingi ng tulong. Please, sa amin dito yung mga heinous crime, yung karumal-dumal na krimen, yan ang po dapat ilagay sa immediately sa death penalty, whatever form it is, acceptable na po sa amin yun. Bakit po kayo pabor sa parusang bitay? That we believe will really instill fear among the criminals. Wala ang nangyayari ngayon. Ang takot po bayan, mga kababayan natin. Take the case of that rape victim na mga yung isang kolorum van. Inold up na, kidnapping yan That was abduction. Abduction, rape, robbery, theft. Anong gusto mong gawin dyan? Bubuhayin mo pa yan? Nang agaw daw ng baril ang suspect na si Alfie Urado. Ang isang suspect sa kolorum van rape, hindi na kailangang mahatulan pa ng death penalty. Paano siya nakapag-agaw ng baril? Alam mo yung taong walang gusto na mamatay niyan talaga. Kahit talagang pipilitin na kung ang damdamin na gusto na mamatay talaga, walang gagawin. May mga tao nagbibigti sa ganitong Sunod-sunod na rin ang tila na parusahan ng bitay na hindi na dumaan sa korte. Kakambal kaya ng lumalakas na panawagan para sa death penalty ang pagpapaligpit sa mga suspect. Sa opisina ng VACC, nakilala namin ang isang biktima ng rape na tinutulungan nila. Walang takot na humarap sa kamera ang 21 taong gulang na si LV Espiritu. 17 siya o menor de edad noong magahasa. Ang suspect ang may kayang kapitan ng barangay ng lugar niya na si Michael Briva. Pero sa ngayon, hindi pa man lang siya nahuhuli, ano? Nasaan daw siya? May balita. Nasaan po Tarlac, Laguna. Hindi ka ba pwedeng balikan nun? Pag nandito ka na po sa ganitong sitwasyon po, kailangan mo po talagang maging matapang Kung matapang po yung kalaban mo, kailangan mas matapang ka pa po. Kasi kung makikita po nila na mahina ka, mas mamaliiting ka po nila Noong kampanya, binigyang boses ni Duterte ang galit ng napakaraming katulad ni LV, mga biktima at ordinaryong mamamayang sawang-sawa na sa kriminalidad. Ngunit mababawasan kaya ng bitay ang krimen kung mismong mga nasa kapangyarihan ang gumagawa nito at hindi naaaresto. At tulad ng sinasabi ng iba, ang mga may hirap lang kaya at mga walang masandalan ang bibitayan ng pamahalaan. Ayon sa human rights organization na Amnesty International, sa buong mundo hindi raw napatunayang bumaba ang krimen
kapag may parusang bitay. Anong tingin nyo sa sistema ng hustisya natin? That's one of our contentions, no. Bago natin sabihin na kailangan magkaroon ng death penalty, kailangan ayusin yung ating legal process, legal system. Alam ng mga tao kung paano matatakasan, alam ng mga tao how to skirt the law. Kaya kung hindi natin binibigyan ng sample ang mga taong gumawa ng krimen, na sila ay mahatulan at mabigyan ng karampatang kaparusahan, patuloy at patuloy na mangyayari yung pinoproblema nating continuous increase ng crime rate. Ngunit ayon kay President-elect Duterte, hindi pala ang pagpapababa ng krimen ang pangunahing layunin niya sa pagpapabalik ng bitay. Hindi yan to deter whether you like to commit a crime or not. That's not my business. Yung death penalty to me is the retribution. Magbayad ka sa ginawa mo. Madalas ang gumagawa ng karumal-dumal na krimen ay kakilala pala ng biktima. Yan ang natuklasan ng aktres na si Cherry Pie Picache noong pinatay ang ina nito noong Setyembre ng taong 2014. Sorry, we'll give out an official statement. I hope that now you just respect if you want some privacy. Thank you so much. 33 saksak ang tinamo ng 75 ina niya mula sa dati nilang kasambahay na si Michael Flores nang looban nito ang bahay ng biktima. Nagmamakaawa po kami kung may alam kayo na makakatulong para malutas ang kaso ng karumal-dumal na ginawa nila sa magulang ko. Kakaibang hirap ng loob ang naranasan ng aktres. Dahil sa nakalipas na dekada, siya ay naging boses pa ng restorative justice o reformasyon para sa mga bilanggo. Basta lahat, yung mga ganyan. And then, yun, nung nangyari sa akin, about my mom, I stopped. Siyempre. Bakit? Siyempre, parang, parang you felt na, why would I, siyempre, i-generalize mo eh. Diba, usually, diba, parang, I just stopped. I just didn't have the feel to help them now. Tapos, generalize mo, they're all, diba, criminals. And you're one of them. So why would I go to you now and help you? Parang ganon. Nahuli rin ang suspect sa pagpatay sa kanyang ina. Kadalasan inaabot ang 7 taon ng kaso sa korte bago matuldukan. Sa bagal ng paglilitis, nagsusulputan tuloy ang mga tinatawag na anghel na nag-aalok na mabilis na hustisya. Na pwede rin naman, alam naman natin. At nangyayari na. At nangyayari. At ino-offer. At tinatanong, gusto nyo ba tapusin na? Pwede naman eh. For the longest time, di ba, while the case is going on, di ba, makakausap ka, alam mong may posibilidad. Di ba, na padaliin na lang, patayin na lang siya. Sa kaso naman ni LV, pugante na ang suspect sa pangahalay sa kanya na si Michael Briva, ang dating kapitan ng barangay 139 ng Caloocan City. Nakadalawang warrant of arrest na sa kanya dahil nabaliwala ang una. Nakita po dun na ang isang chief daw po, hindi daw po nakapirma. So sabi po ng judge, aalisin daw po muna yung warrant, babalik sa una para po pumirma yung judge. Pumirma po ngayon yung judge, kaya po nagka second alias warrant po siya, binabaan po siya nung May. Taong 2014 nang nakapagsampa ng kaso si LV. 2 taon makalipas ang krimen. Sa paglipas ng mga taon, hindi nakakapagtaka na lalong namumuo ang galit sa puso niya. Dapat po talaga mamatay po sila. Mamatay po lahat ng biktima po, lalo na po sa mga walang kabuwang-umuwang na
tao po. Ang mga ganitong emosyon ang maaaring mag-udyok sa mga mambabatas na ibalik ang parusang bitay. Kung matutuloy, ang Pilipinas ay may sasama sa iilang bansa lang sa mundo na nagbalik ng death penalty pagkatapos itong tanggalin sa batas. Sa parusang bitay, wala nang bawian ng hatol. Ang buhay na kinuha, hindi na maibabalik. Ngunit sa ating bansa, hindi lang mabagal ang hustisya, marami pang pagkakamali. Kung maaalala natin, pati ang sentensyang bitayin si Jose Rizal ay nakabase sa maling impormasyon. At hindi rin ito nakapagpigil ng ating revolusyon. Paano tayo makakasiguro na walang pagkakamali sa naging paglilitis sa bibitayin?